Wassalatu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan. Ba'd. My dear sisters in Islam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating paksa, ito yung unang phase ng migration sa Madina na sila. We are now in Madina, parang starting to settle down, okay? Few days in Madina. Yung mga immigrants, yung immigration, yung pag-migrate sa Madina, hindi ito madali sa kanila. At hindi ito natin masabi na sila ay nag-escape dahil sa oppression lang, hindi lang ganon. Ibig sabihin na ito ay dahil ito ay sa cooperation nila sa Propeta Muhammad sallam, bilang cooperation nila, ibig sabihin, at kumbaga obligado sa kanila umalis nang sa ganon sa Madina, maitayo nila ang Islam bilang bagong lipunan, nang sa ganon ma-practice na ang Islam freely. Pag tingnan natin ang situation natin ngayon, napakadilang Islam ngayon. And yet our forefathers, ang ating maninuno, para itatag ang Islam sa panahon ngayon. Doon sa Madina, may tatlong klaseng tao doon sa Madina, tatlong group, three different distinct category of types of people in Madina. Nandoon yung tinatawag ng una-una, yung mga companions, sahaba ng Propeta Muhammad sallam, kasama niya. Ito yung mga elite group. Okay? Yung mga sahaba, yung mga Muslims. Okay? Kasamahan niya. Pangalawa, mayroong mga musyrik ng Madina, politis. Sila ay taga-Madina lang. Sabihin sa Madina, unang grupo, companions ng Propeta sallam, mga Muslim, composed yung taga-Makkah galing, pati yung mga taga-Madina mismo. Pangalawa, yung mga musyrik ng mga Madina, they are purely Madinese, people of Madina. At yung pangatlo, yung mga Hudyo, Jews in Madina. So, three distinct types of category of people in Madina group. Una, dito yung tinatawag natin yung mga sahaba. Yung condition sa Madina, situation doon, hindi naman hindi kasi hirap nila sa Makkah dati. Dito sa Madina, sa Makkah, naghirap sila, pinapersecute sila physically, sabihin, nagkalat sila, natatalo sila, napababayaan sila sa Makkah. Ngayon sa Madina, sabihin, sa Makkah, helpless sila. Ngayon sa Madina, they pursue a new types of situation orientation sa Madina. New beginning, kumbaga. Yung bagong lipunan sa Madina, sabi, dito pa lang itatayo, yung pagtatayo ng Madina na new city, new administration, new government, Islamic, it has never been done before. It is unprecedented. Hindi ito nangyari sa noong panahon ng civilization. Dito lang nagsimula 443 years ago. Doon lang nagsimula ang bagong type ng government, makalangit na pamamaraan ng pumuhay, new society, bagong lipunan sa Madina. Nung sa Makkah pa sila, nung sabihin yung mga verses ng Quran, pinababa, hinggil sa mga individual believers, paano matakot, magkaroon ng takwa, maghikayat sa kabutihan, magbabawas sa kasamaan, yun yung mga ibang bagay, yung mga pagbabawal ng mga pinagbabawal, yung mga vices, yun lang yung mga sa Makkah noon. Ngayon, sa Madina, iba na ang mga bagay-bagay. Sabi ko noon, mas madali yung pace ng Makkah period kasi more on stories, etc. Pero sa Madina, hindi sabihin, things are more complicated and complex and wide-ranging. Papalawak na. Pero sa Madina sabihin, confidence sila, they can handle the situation. Sabihin, kasi malaya sila sa Madina magpatakbo. So sa Madina, ang mga verses ng Quran, sabihin yung mga utos, binaba, etc. Hinggil sa mga challenges, paano itayo ang lipunan.
paano i-construct ito? Anong means of living? Ano yung pamumuhay nila? At ang hanap ng Islam is din, way of life. Paano ito tayo? Yung pang-ekonomiya, pang-politika, pang-government administration, sa pagitan ng pangdigma, mga batas na pangdigmaan at pangkapayapaan, pag-codify, pag sa batas ng tinatawag na muharramat, yung mga halal at haram sa Madina, at yung paano magsamba and further, mga ethics at mga iba-ibang issue pa sa Madina. So, mas palawak na ngayon. May government, may system na sila ngayon. Pero hindi yung biglaan, dahan-dahan. It takes time to develop all those things. So sa Madina, they were free, malaya sila itatag, itayo ang bagong beginning ng Muslim community. Like sa Pilipinas ngayon, mashallah, di ba sa Pilipinas may Muslim bill, somewhere else, sa mga Pampanga, sa North, sa mga Ilocanohan, dyan sa Southern Tagalog, yung sa mga Quezon, may mga Muslim community, mashallah. They're copying some of the yung style ng Prophet. So, yung legislation sabihin doon sa sa buhay, yung bagong buhay, bagong tayo sa Madina, dahan-dahan ito lumaki. At isang proseso sa pag-cultivate, pagte-training nila at mga education sabay-sabay, cultivate, kumbaga academic, hindi ka lang formal tulad natin ngayon kasi they come from scratches, kumbaga masyadong hindi pa sophisticated ang ano noon, yung mga bahay, etc. Pero sabihin, sabay-sabay yung pag-cultivate ng individual iman, yung family, yung society, yung education nila, training sila. Of course, ang Allah, siya yung bahala sa pag-legislation. Pag sabing legislation, ang Allah magbaba ng ayah verses, paano sa buhay, paano i-implement. Okay? Sa kanyang revelation, kanyang instruction. Pero ang mag-implement at mag-orient, si Propeta Muhammad SAW. Kaya bakit mahalaga malaman ng sira? Kumbaga, yun yung constitution. Ang sunnah, ito yung tinatawag na implementing rules and regulation ng Islam. Okay. Kaya sabi na sa Quran, sabi niya, Huwaladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Sabihin, siya, sino? Ang Allah na mula sa inyo na di marunong bumasa, ang Prophet Sallallahu hindi marunong bumasa mula sa inyong mga sarili, na siya ay magbabasa o magbibigkas ng kanyang ayah, verse ng Quran. Sabihin, okay? Para linisin kayo, para dalisayin kayo mula saan? Mula sa mga shirk and kufur, mula sa pagtatambal at pagbabalat kayo, being hypocrite. At tuturuan kayo mula sa libro, mula sa book. Ano ito? Yung Quran, Islamic law, jurisprudence, mga batas. At ang al-hikmah. Al-hikmah, ito sabihin dito, at yung sunnah, kompletong kapamamaraanan, moral ways, acts of worship, etc. ng Propeta Muhammad SAW. Kaya ating tingnan mo, our way of life is based on the Quran, sa sunnah. Ang sunnah yung paano kumain, paano matulog, paano makipagkapayapaan, mag-asawa, magfamilya, etc., ekonomiya, pangpolitika, dito natin nakuha. Kaya yung mga companions ng Propeta Muhammad SAW, pag magbaba ng Quranic na ayah verse, napupuno ang kanilang, napapayaman ang kanilang dibdib, napapayaman ang kanilang puso, ang kanilang iman. Sabi nga sa Quran, sabi niya, wa idha thuliat alaihim ayatuhu zadat. At kapag ang verses ng Quran ay bumaba, i-reveal, i-recite sa kanila, i-recite sa kanila, madadagdagan ang kanilang maiman. It increases their faith. So, hinggil sa mga Muslim sa Madina bilang unang grupo, yung mga sahaba sa Madina, malaking challenge sa kanila. Okay? Lalo sa sugo na si Prophet Sallam, sabihin,
malaking challenge sa kanya paano magbuo ng mga tao, ng mga lipunan. At may ibang tao pa sa Madina, bagong lipat lang sila, dumadami sila doon. So, pag tingnan mo, napakalawak yung scope at iba-ibang aspeto ng buhay na kanyang hinaharap. At So, in fact, ang mission ni Prophet Sallam, sabihin na talagang purposive. Pero yung mga Muslim, hindi alam kung punta sila ng Madina, ano meron sa Madina. They don't even know in Madina yung dati. Now they are there. Ang Muslim ng Madina, sabihin, sino ito mga sa Madina? Yung mga Muslim. Sino yung mga Muslim? Sila yung may dalawang party sa Madina. Yung mga yung mga Ansar. Yung mga Ansar, sabihin, sila yung mga helper na nag-Muslim. Mostly they come from the tribe of Al-Aus and Khazraj and Al-Aus. Sila yung binubuo ng taga-Madina na helper na Ansar. At yung mga taga-Makkah, yung mga Ansar doon sa Madina, may dati rin sila mga problema, yung mga taga-Ansar doon. Sabihin, kasi dahil sa Hudyo nandoon, may mga alitan din sila, may mga awayan din sila sa Madina dati. Okay? So sila yung unang group sa mga component ng taga-Madina ng mga Muslim, mga Ansar. Those in Madina who embrace Islam, they're called Ansar, helpers. At yung mga Muhajirin galing Makkah. Siyempre yung mga taga-Madina, mga Ansar, they are free. They are in their own home. They are fully at ease. Madali sa kanila. Dati yun nga lang may kaunting alitan sa yung mga tribe doon. At yung pangalawang group, sa unang group na ito, yung mga Muhajirin galing Makkah, yung mga immigrants. Yung mga taga-Makkah, walang bahay, walang trabaho, walang pera. At ang bilang nila dumadami araw-araw, nararagdagan dahil sa ang Prophet he gave the green light para mag-migrate sa Madina. Kaya araw-araw nararagdagan sila. So, kumbaga, pag isipin mo nga sa isang lipunan, may mag-migrate dyan, may evacuate dyan. Didadami yung mga tao, paano sila i-accommodate? Yun ang naging situation. So, araw-araw padami ng padami. So, maapektuhan yung mga situation sa Madina, ang kanilang ekonomiya, economic strategy. Dati na nga sila, yung mga Madina, hindi naman sa mamayaman. They are okay, pero sila mayaman na lugar. Ano sa beginning. So, na-imbalance yung sa dami ng mga tao, dumating pati mga ekonomiya doon sa yung kabuhayan sa Plus Binoy, mga taga-Makkah. Binoboycott pa sila. Yung mga taga-Makkah, mushrik, taga-Makkah, hinikayat pa mga ibang tribo ng Arabia, i-boycott yung mga taga-Madina. Na kung kaya yung living condition ng mga taga-Madina, mas lalo pang titindi. It become worse. So sila yung unang grupo doon. Mga Muslim na mga Sahaba, composed of Ansar and the Muhajirun galing Makkah. Okay. At yung pangalawang group, sito mga pangalawang group, second category, yung mga purely mga taga-Madina, purely Madinist people. Sila yung pangalawang sektor na kung saan dapat harapin din at i-deal ni Prophet Sallam kung paano dapat i-deal ang mga ito. Itong mga taga-Madina, wala naman silang control sa mga nag-Muslim doon at mga nag-migrate. Wala silang control sa mga Ansar at mga Muhajirun. In fact, yung mga taga-Madina na mga mushrik, hindi pa nag-Muslim, meron silang duda, skeptical sila sa religion ng kanilang mga ninuno dati. Sabihin, hindi sila sure, may skepticism sila, may duda sila, may pag-aalinlangan sila sa mga religion ng kanilang mga ninuno. Na kung kaya, meron silang inclination, meron silang nahahatak sila doon sa Islam. At later on, di kalaunan, nag-Muslim din sila. Yung mga yon. This is within Madina, yung mga taga-second group. Sa mga second group, napapasok din dyan yung mga Muslim, nagkukuring Muslim na tinatawag na mga munafik, mga hypocrites. Isa dito, sabihin si Abdullah bin Ubay.
Ito si Abdullah bin Ubay, bago dumating ang Prophet Muhammad SAW sa Madina, meron tinatawag na, kasi itong Madina, yung dalawang main group sa Madina, dalawang main tribe, yung Khazraj and Al-Aus, palagi away, patayan, ganun sila. Ganun. At meron tinatawag na supposed to be the War of Bu'ath, yung digmaan ng Bu'ath. Dito para pagkasunduin sila na pagkaisahan nila na si Abdullah bin Ubay na taga Madina, sabihin, siya yung maging pinuno nila. Siya maging bagong presidente, kumbaga bagong hari. Supposed to be ika-crown na si Abdullah bin Ubay sa Madina para pagkasunduin yung main tribe ng Khazraj and Al-Aus. Pero sabihin na nung narinig nila ng mga grupong ito, mga hypocrites na ito, na parating na o advent ng Propeta Muhammad SAW, yung bagong spirit ng Islam na dumating at marami nag-revert sa Islam, marami nagko-convert sa Islam, yung pagka-corona, kumbaga, pag-institute sa kanya bilang presidente, bilang hari ng Madina, nabulilyaso, nasira, naglaho, na isang tabi. Nawala yun, nasira ang kanilang supposed to be gawain na gawing presidente o pinuno o hari si Abdullah bin Ubay. Kaya si Abdullah bin Ubay, nag-Muslim sila, pero bilang hypocrite, nasa loob nila yon na hindi sila Muslim. Kaya galit na galit siya, Muslim. Kasi nasira ang plano niya, nasira ang pagka-presidente niya. Kaya nung pagdating ni Prophet doon sa Madina, na-deprive siya, nawalan ng pag-asa at naisang tabi siya at kanyang mga tao hinggil sa makamundong pagkapinuno bilang pinuno doon sa Madina. Na kung kaya, hindi siya happy, hindi siya malugod, galit na galit siya, pero sabihin, nagpapakita sa labas na Muslim siya, he pretends to Islam, subalit sa loob yung kanyang pagka-disbelief, pagka-kufur, ay napakalalim, napaka-horrible. At ito si Abdullah bin Ubay, dahil sa galit niya, dahil sa kanyang sa loobin na masamang balakin, marami siyang ginagawa na mga sitwasyon na in-exploit niya para masira yung mga bagong Muslim. So, ito yung sa Madina. Yung third group, isa yung sa Madina, sino yung second group? Mga Madinese people na hindi pa nag-Muslim, pati yung mga nag-Muslim kunwari na nag-kunwarian, si Abdul Salud, nakipagkaibigan, pero sa loob, hindi pala. Sino yung second group? Yung third group, yung mga Hudyo, mga Jews in Madina. Sila nag-migrate to Hejaz, yung Arabian Peninsula, na galing sa Syria. In those days, yung Syria, it was called Syria, at same time, it is called what we call Bilad al-Shams. Itong Syria sa north, composed of Syria, Lebanon, Jordan, Syria, Palestine. So, nag-migrate sila dyan dahil na-persecute sila ng mga Byzantine, pati yung mga Byzantine, pati mga Assyrian noon. So, kaya during the war, nag-migrate sila dyan. Pati alam nila, meron sila sa kanilang libro na merong huling propeta na darating sa lugar na yan. That's also one of the reasons pumunta sila ng Madina. Maybe generation before ang Prophet Sallam, nandyan na sila. Kaya sa Madina, itong mga Hudyo, yung mga Hudyo sa Madina, when they arrive, natututo na rin sila ng mga Arabian way of life. Like, ang salita nila Arabic, yung damit na Arabic damit, ganyan, yung pag-uugali, nakukuha na nila ng mga Hudyo na ito. Subalit, dahil Hudyo sila, nandun pa yung tinatawag na yung kanilang pagka-ethnic particularism. Yung kami, iba kami. Meron kami special, distinct future. Meron kakaiba kami sa inyo. Okay? Yun sila. Hindi nila binigay lahat. Sabihin, mananatili sila. Some custom, yes, like language, dress, food, etc. na assimilate na nila. Pero bilang Hudyo,
piyatil nila bilang tribo namin, no? Kami ay pinagmamalaki nila, pinagmamayabang nila, kami ay isang Jewish na Israeli na nanggaling ano, kakaiba ang aming pinagmulan. Ibang lahi kami. Kumbaga, mataas ang aming antas, mataas ang aming status sa lipunan. At masyadong mababa ang tingin nila sa mga Arabo. Hindi lang second class. Ang tingin nila sa mga Arabo bilang ignoramus, illiterate, mga brutal, mga barbaric na mga Arabo, backward, masyadong backward. At ito mga Hudyo sa Madina, kanilang ninanais, kanilang pinagnasahan yung mga kayamanan ng kanilang ari-arian, pinagnasahan lang mga ari-arian, kayamanan ng mga Arabo kanilang neighbors sa lugar na yon. At ginawa nilang lawful na mapasakan nila yung mga ari-arian nila kung paano nilang gustong kunin yung ari-arian ng mga Arabo. So, kaya ang Quran, kaya bakit galit yung mga Hudyo sa mga Muslim? Kasi sa Quran, binulgar ng Allah yung kasama ng mga Hudyo. So isa dito sabi ng Allah sa Quran, hindi sa mga Hudyo. Sabi nila, qalu laysa alayna fil ummiyina sabil. Sabihin, because they say there is no blame on us to betray and take the properties of the illiterates. Sabihin, dahil sinasabi nila, dahil wala kaming blame sa Tagalog. Hindi kami pwede sisihin o hindi pwede ilagay sa amin ang sisi kung kami ay pagkanuno sila o ibenta sila o mag-take advantage sa kanila o kunin ang kailang mga ari-arian at property kayamanan dahil wala naman silang kaalaman, mangmang naman sila, illiterate naman sila. That's how the Jew look upon their brothers, the Arabs. Diba? Kasi alam natin yung Prophet Abraham, unang asawa, ganito, si Sarah sa kanang asawa, si Hajara, mula kay Hajara nag-anak si Ismael, mga Arabo, then sa first asawa nag-anak si Ishak, mga Hudyo, ganun. So magkapatid yung mga yan. Sama. So sila yun. Sabi ng Hudyo, pakialaman sa kanila, mga bobo naman sila, mga mama, mga backward naman sila, wala silang halaga. First class kami. Pwede namin kuya, mga ari-arian na anong gusto namin, karapatan namin, halal sa amin. Tingnan mo, mga Hudyo, gaano sila kasama. So, itong mga Hudyo, pang religious na sitwasyon o supposed to be, di ba, itong mga Hudyo, they are Ahlul Kitab. They also believe in Tawhid, oneness of God. Supposed to be, magtuturo silang Tawhid sa mga tao kasi Ahlul Kitab sila. Pinagkalooban silang kaalaman at katuruan na Tawhid isang Diyos. They worship one God. Subalit, wala silang zeal, zeal, wala silang, hindi sila masigasig, wala silang pakialam na magpaliwanag, magdawa, na tawagin ang tao sa Tawhid, wala silang ganun. Ang pinaka-obvious nilang commodity o item o product o binibentang bagay o gawain, ang pinaka-famous na obvious nilang mga religious na commodity. Religious commodity, pang-relihosong commodity, items o ay mga fortune telling, panghuhula, witchcraft, yung mga kulam-kulam, mga kaharaman, mga kasirkan, etc. Pag blowing of the nut, yung kulam ganyan, yung nafata, karamihan mga babae, ganyan. Yun ang mga trabaho nila, produkto nila, yun ang kanilang mga business sa mga ibang bagay. At mayabang nila, advanced daw sa siyensya at sa pang-religion dahil sa ganito. Subhanallah, no? Paano pinaghalala yung mga tawhid and shirk nila? At sila naman, ng Hudyo, at the same time, they excel. Magaling sila sa art ng earning money, paano kumita ng pera, paano mag-trade, mag-business. In fact, na-monopolize nila yung mga supplies ng Madina, dates, cereals, rice, clothes, mga damit, import, na-monopolize ng mga Hudyo. Kaya actually mga Hudyo, they are gulaman, hakiman, they are genius, evil genius, masyadong magulang, masyadong matuso. Habang makapatid naman nila mga Arabo, gulaman, haliman, yung simple, timid, etc. So hawak nila yung trading ng cereal, dates,
wine, mga alak, etc. Hindi pa bawal ang alak dahil siyempre, bago pa lang yung mga damit, export, import, hawak ng mga Hudyo. At sa mga serbisyo naman, pang business, serbisyo, in-offer ng mga Hudyo sa mga Arabo. At yung mga Arabo, nagbabayad ng napakamahal-mahal o magpautang ganyan. Itong mga bayad utang ay based sa interest. After nagpasimula ng interest, yung usury or 5-6, mga Hudyo. Ang galing nila, no? Common practice ng mga Hudyo, mag-practice ng 5-6 usury. Sa kanila. Tapos magpahiram sa mga Arabo, sa mamayaman na mga Arabo, na malaking amount. Tapos, ginagamit ng mga Arabo kung saan anong bagay na di naman mahalagang bagay. Competition sa mga poetry. Kaya mga Arabo nito, ginagamit sa pang competition, pang sikat-sikat, pang ano ba tawag doon, pang vanity. Yung mga makamundong bagay na kinang-kinang ng mundo. Na in return, pagbaon na sila sa sa mga bagay sa mga utang na ito, 5-6 na ito, makukuha na ng mga Hudyo yung maari-arian nila. At yung Madina dati sabihin, fertile ang land nila. Okay? So, yung mga land nila, maibigay na doon sa mga Hudyo bilang surety, bilang kapalit. So, itong mga Hudyo, talagang magaling sila sa pag-corruption at scheming. Corruption at paano ito yung ma-illegal na way of taking money, usurping. Okay? May pamamaraan sila. Ganun sila kahakiman, ka-evil genius. In fact, yung mga sabi nila ngayon, kunti lang mga Hudyo, pero hawak nila ang politika ng mundo. Ganun sila kagaling. Hawak nila sa mundo ngayon yung mga top economic centers like IMF, World Bank, sila may hawak, kahit kakunti lang sila. Ito mga Hudyo, sila yung palaging gumagawa ng dahilan o mga pakana sa mga tribo doon sa Madina. Kaya nga yung labanan ng Madina ng tribo ng Khazraj and Al-Aus, ito dahil sa mga Hudyo. Palagi ito sinusundot ang mga Hudyo para tuloy-tuloy yung laban nila. Kaya pag ang labanan ay naglalay down, nagko-cool down na nagkakaibigan na sila, susundutin nila ulit. Udyukan nila ulit ang mga Hudyo para tuloy-tuloy yung away, tuloy-tuloy yung away ng mga taga-Madina, mga tribo ng mga Arabo, nang sa ganito mga Hudyo, palagi silang umaangat sa taas at control nila so that yung maglalaban dalawang Hudyo, dalawang Arabo na tribo, uutang sa kanila ng pera at binili ng mga armas nila para maglaban sila ng tuloy-tuloy. So that palagi na sa taas yung mga Hudyo. Mag-away yung dalawa, control sila. So, bibili ng armaments, ilulugi yung dalawa, affect niya. Ganun sa Madina, yung mga Hudyo. At ganun din ka-complicated sa situation sa Madina. Kasi yung Madina, yung tinatawag na intertribal warfare palagi tuloy. Alam mo na, ubusan sila ng lahi kung maaari lang. Ganun yung mga Arabo dati. They were barbaric. Sabi na isang scholar, I forgot the name, Western scholar, sabi niya, they were barbaric, backward, unknown people. But when the Prophet ﷺ came, he became well known. The unknown become well known. They are the bearer of torchlight, bearing guidance to mankind, the whole world. So, ganun ang style mga Hudyo. Papag-away dalawang tribo, nang sa ganun, palagi sila sa taas, magkagulo sila, malulugi sila, walang kapayapaan, at utang silang pera dito, bilang armament para tuloy-tuloy ang away. Kung maglalay daw yung maaway nila, labanan nila, digmaan nila, o alitan nila, sususulan naman ng mga Hudyo. Ganito. Doon sila magaling. Yung pangalan ng mga tribo ng mga Hudyo, sa tribo din sila, tribe din sila, mga Hudyo. Iba yung tribe ng mga Arabs, okay? Khazraj, Aus. Meron yung tribo ng mga Hudyo. There are three well-known tribes in Medina na mga Hudyo. Yung tribe ng Banu Kainuka, mismo doon sa loob ng Medina.
at kaalyado nila yung Al-Khazraj. At yung isang tribo ng Hudyo ng Bani Nadir, pati Bani Qurayza. Okay? Sa suburb naman silang Madina. Kasi hindi sa loob ng Madina, pero sabihin within the area of Madina. Kaunting labas lang ng Madina, pero sa Madina pa rin. Sila yung mga Hudyo. The tribe of Banu Kainuka, the tribe of Banu Nadir, and the tribe of Banu Qurayza. Kainuka, Nadir, and Qurayza. Sila yung tatlong tribo ng mga Hudyo sa Madina. Natural, itong mga Hudyo, may bagong challenge sila ngayon na kinasusuklaman. Dahil galit na galit sila simply because na si Propeta Muhammad SAW ay galing sa Arabo, hindi galing sa Hudyo. Kaya inggit sila, galit na galit sila. Hindi nang galing sa kanilang lahi ng mga Hudyo, galing sa lahi ng mga Arabo. Sa ibang race, ibang pinagmulang lahi. Kaya sa puntong ito, repugnant, kinamumuhian nila na makipag-reconcile, makipag-isa yung mga Hudyo sa Propeta Muhammad sa mga Muslim. Okay? Pangalawa, ang Islam, dumating dyan sa Madina, ay daladalang Islam yung kagandahang katangian ng Islam. Yung the spirit of rapport. Rapport means yung establishing relationship, good relationship. Okay? Dala ng Islam, inherent ng Islam, yung katangian ng Islam, possess ng Islam, yung ganung katangian na yung isaayos, yung magandang alaka o relationship, ugnayan ng tao. Para tapusin na, para wakasan na yung status ng awayan doon, yung galitan, yung pagbabanta sa isa't isa, laban ng isa't isa, digmaan ng bawat tribo. Yung Islam, wakasan na ito, tapusin na ng Islam. Ang Islam, isa ang Islam, solution sa mga problemang iyon. Para itayo yung social regime, social justice, equality, okay, sa Madina. Base, sabihin sa pagkondena ng mga bagay na ipinagbabawal at pagtutulong, pag-promote ng mga bagay na pinapahintulot. Sabihin, promotion of halal and provision of haram. At pagsunod sa mga batas na kung saan itong batas na ito, isang way, daan, para pagkaisahin na yung mga Arabo to work together. So, pag tingnan mo yung mga nabanggit, yung ano meron sa Islam, sabihin yung para dalhin yung spirit of rapport, pagkaisahin yung mga tao, good relationship, para tapusin na yung state of enmity, yung galitan, yung awayan, yung awayan sa pagitan ng mga tribo, etc. At itayo yung social regime base sa pag-denounce, pagkondena ng mga bagay na pinagbabawal at promotion ng mga halal at pagsunod sa mga batas na sabihin para pagkaisa ng mga Arabo at work together. So pag nabanggit ay talagang tatamaan ng mga Hudyo, prejudice sa kanila. Sabihin, tatamaan yung interest ng mga Hudyo, affected yung mga Hudyo na interest. Both sa pang-social, economic, pati na rin politika. Affected sila sa lahat ng level. At pag ganun ang sitwasyon, ito mga Arab na tribes, maaari nila ma-restore, maibalik yung sitwasyon at maaari nila makuha nila ang kanilang ari-arian at kayamanan na minisappropriate, na kinuha ng mga Hudyo, na pasahudyo, na mga Hudyo sa pamitan ng mga 5656 na kanila yung usury, yung interest. Yun ang nangyari. Kaya bakit ganito yung mga Hudyo? So, kaya ang mga Hudyo, malalim sa kanilang puso yung mga bagay na ito. Kailang pinag-isipan, kanilang affected sila dahil sa Islamic na call, Islamic na da'wa nito.
doon sa Rib, sa Medina. Kaya hindi kataka-taka itong mga Hudyo, meron sila, they harbored na sa loob nila yung matinding galit sa Islam at lalo na sa sugo na si Prophet Sallam. Pero wala lang silang lakas loob, courage para ilabas ito ng publiko. Kaya sa beginning, yung feeling na nakatago yung feeling nila. Ito mga ibang insidente nangyari hindi sa mga Hudyo sa Medina. Few incident, okay? Isa sa mga situation dito si Safia, hindi Safia yung sino ba yung Safia dito, Safia Badal, hindi Safia Jones ha. Sino ba yun? Sino ba yun sa Pilipinas? Anyway, isa dito si Safia, one of the mothers of the believer, umuhal muminin, okay? Muminin, Safia. Ito Safia, anak to ng Hudyo, leader ng Hudyo, okay? Sabihin, sinalize ito ni Safia na anak ni Huyay bin Akhtab. Okay? Later, nag-Muslim, nagsabi nung natalo mga Muslim later on, natalo ng mga Muslim, mga Hudyo, doon sa Khaybar, ito si Safia, naging asawa ni Prophet Sallam. Okay? Bihag na rin asawa niya. So anyway, ganitong kwento ni Safia. Okay, later na kinuwento sabihin. Siya ni Safia, sabi niya, siya anak na babae ni Huyay bin Akhtab. Sabi niya, ako ang pinakamamahal, ako yung pinaka-apple, kumbaga. Ako yung pinakamalapit na anak ng aking ama at ang aking tito, aking uncle, si Abu Yasir, aking uncle si Abu Yasir, Akhtab. Kung naglalaro kami habang sabihin kung kasama ko ang anak nila at dumating sila, palayok tumatakbo sa kalat na pangiti at kinukuha nila ako. Hang sa ibang mga bata, pinabayaan, ako lang, ako pinakamamahal nila. Ganun kamahal ito si Safia sa kanyang tatay na si Huyay bin Akhtab, pati yung kapatid niya na uncle niya, si Abu Yasir. Abu Yasir Akhtab. Okay? Bin Akhtab. Pero sabi niya, nung sabihin pag nandoon siya sa Safia, may ibang bata, mga anak nila, hindi nila pansinin. Siya lang palangga nila. Ito si Safia. Sabi niya, subalit, nung sa pagdating ni Prophet Muhammad sallam sa Cuba, noon, ang aking ama si Huyay bin Akhtab at ang aking uncle si Abu Yasir pumunta doon para makita ang Propeta Muhammad sallam. Makita, sabihin, they went. At sa tagal nila, nung nakabalik sila, parang Maghrib time na, sunset na, takip silim na, nakabalik sila. Sabi niya, at ako'y tumakbo pa dahil sa kanya, nangiti-ngiti, masayang-masaya. Pero sabi niya, nung dumating sila, hindi ako pinansin. Parang napakatamad nila maglalakad, parang luging-lugi sila. Diba? So, yun ang yung na-observe niya. Bakit? Dahil sa pagdating ni Propeta Muhammad sallam. So, nag-usap sila doon. Ito si Abu Yasir. Sinabi niya kay Ubay bin Huyay, yung head ng hypocrites kanina, yung Arabo na taga Madina. Sabi ni Abu Yasir kay Ubay bin, sabi si Abu Yasir to Ubay, okay. Sabi niya, paano sabihin na, I heard my uncle Abu Yasir say to Ubay. Narinig ko na si aking uncle si Abu Yasir, sinabi niya kay Ubay at Huyay, sabi niya, siya na ba talaga yun? Siya na ba talaga yun? Sabi niya, yun na ba si Propeta Muhammad sallam? Sabi niya, yun na nga, siya na. Sabi niya, sumumpa ako, wallahi, sumumpa ako sa Allah. Na-recognize mo ba siya? Did you really recognize him? Tapos sabi niya, yes, siya na yun. At ang aking puso ay talagang kumukulo
laban sa kanya, galit sa kanya. Ganon yung mga Hudyo. Hindi pinansis sa Pia dahil sa galit sila, parang luging-lugi sila, nagtamad sila, parang distress na distress sila dahil sa pagkita nung nakilala nila. Do alam na alam nila sa kanilang mga Torah, sa kanilang mga scriptures, alam nila yung katangian ng Salam. Pero dahil hindi nila kalahi, hindi Hudyo, dahil Arabo, yun ang inggit nila. Isa pa interesting story nito doon sa Medina, si Abdullah bin Salam. Ito si Abdullah bin Salam, Hudyo din siya. Siya yung pinakamaalam sa kanila, rabbi, kumbaga imam nila, doon scholar nila sa Medina. Nung dumating si Prophet Salam, pinuntahan niya at may mga katanungan siya para kilatisin, to check, to evaluate kung propeta ba talaga siya. Kasi alam nila sa mga Hudyo, ng mga scholar nila, sa kanilang scriptures, alam nila yung katangian ng propeta. Kilala nila, tulad ng pagkilala sa kanilang mga anak. So, nakalimutan yung matanong. Yung tanong ni Abdullah bin Salam kay Prophet Salam, nasagot lahat ni Prophet Salam at satisfied si Abdullah bin Salam. At di kalaw nilakap niya on the spot yung Islam. Si Abdullah bin Salam, yung Hudyo, naging Muslim siya. Pero sabi niya, alam ni Abdullah bin Salam yung ugali ng mga Hudyo, gaano sila kakatuso, kakaning, kagulang, kasama, kasinungaling, kumbaga. Sabi niya, magtago muna siya. Sabi niya, tumawag ka sa mga Hudyo at tanungin mo yung mga Hudyo hinggil sa akin kung sino ba si Abdullah bin Salam sa inyo mga Hudyo. So, tumawag ng mga Hudyo, sabihin, tinanong ni Prophet Salam ng mga Hudyo, sino ba si Abdullah bin Salam? Sabi ng mga Hudyo, siya pinakamagaling sa amin, siya pinakamaalam sa amin, siya pinakamabait sa amin, etc. etc. Yung all positive, constructive, nice words. Totoo naman talaga. He's good, scholarly, maalam, etc. Righteous. Tapos lumabas. Sabi niya, yun ang sinabi ng mga Hudyo. Sabi ni Prophet Salam, sabi niya, sa palagay niyo, pag mag-Muslim siya, sabi niya, hindi pwede mangyari yan. Lumabas si Abdullah bin Salam at that moment. At biglang nagbago yung sinasabi ng mga Hudyo, yung bang 360 degrees. Siya pinakamasama sa amin, siya pinakamagloko sa amin, siya pinakamasinungaling sa amin. Baligtad yung pagsabi, ganun ka, ano yung mga Hudyo, kagalit sa mga ito. Sabi niya, you are lying, nagsinungaling ka. Okay. Yun ang isa mga una experience ng ni Prophet Salam hinggil sa mga Hudyo na ito, ang kanilang galit, kanyang pagsinungaling. So, yung political picture ng Medina, ganun ang situation sa Medina. May kasamaan siya mga sahaba, binibuild up. Simula pa lang, bata pa lang, baby pa lang Islam. Tapos may mga problema rin sa ibang mga taga-Medina, may hindi pa nagmu-Muslim. Meron sa Medina mga hypocrites. Meron sa Medina mga Hudyo. Kita nyo? At yung taga-Makkah, hindi titigil. Gawa silang paraan paano ma-invade, paano masira ang Medina at Islam at ang propeta. Ang daming no? At yung yung boycott nila. At meron pa sa Makkah, yung mga taga-Medina, yung asawa, anak, hindi pa punta ng Medina para ka-migrate. Sabihin mo iba, torture, hold, sabihin pinipigilan, etc. Just imagine for 10 years mga Muslim, sabihin hirap nila sa Medina, sa Makkah noon. Anyway, hinaharas sila dati sa Makkah, ginugutom sila, sabihin na tineterrorize sila, binoboycott sila sa Medina. Ang dami nilang psychological na painful na psychological pain, sabihin, dahil sa agresibong propaganda ng taga-Makkah noon, sa Makkah pa sila, yung mga naiwan noon lalo na. At yung mga ibang ari-arian nila, kinunpis. Yung mga ibang asawa, dinetain. Nakita yung daming problema, sabay-sabay, subhanallah, no? Hindi lang dahil sa tulong ng Allah at sa gabay ng Prophet Sallam bilang propeta na pinili. Talaga, alhamdulillah, now we riff ating natamasa yung the product, the fruits of Islam sa atin. Hindi tayo naghirap ikumpara sa kanila. Tulad yung mga iba sa inyo, masya Allah, nag-Muslim kayo, do your best.
Nagabayan kayo sa Islam. Hindi kayo nahirapan. Liban sa malit na mga pamilya, counting ano, pero in general, we are in a better position compared sa kanila noon sa hirap nila. Alhamdulillah. Say alhamdulillah. Yung mga taga-Makkan, mga pagano, sabihin, dahil sa in-acknowledge sila yung taga-Makkan Quraysh ang merong temporal leadership, may makamundong pamumuno, lalo na sa religious supremacy dito sa Arabian Peninsula, mga taga-Makkan na mga Quraysh. Sabi sila yung pinaka-superior, kumbaga, mga Quraysh. Mula sa mga paganong Arabo, na sila yung pinagkalooban ng guardianship, tagapamahala, ng sanctuary ng Makkah, yung Kaaba. Yung sila yung bigyan ng yung mga Quraysh. Kaya sila naman, they spare no effort. Sabi, hindi sila tumigil, mataga-Makkan pagans. Talagang hinikayat nila mga Arabong pagano na iba-ibang tribo sa Arabian Peninsula para i-boycott yung mga Madina, yung mga Muslim doon, socially and economically. Sabi ni Muhammad Al-Ghazali sa mga scholars, sabi niya, yung sitwasyon ng labanan sa pagitan ng mga Makkan tyrants at mga Muslim sa kanilang bahay, ito isang kalokohan na i-blame mo sa mga Muslim. Ito kanya, ito isang foolish to blame the Muslim. There's a horrible na consequences na naranasan ng mga Muslim noon. Kaya lalaban talaga mga Muslim, talagang mag-ano talaga sila. Their time na ngayon is now their time to rise up. Kaya mga Muslim sa Madina, meron silang sabihing maari makuha nila yung mga yung makayaman later on. So, meron silang pagkakataon na lalakas sila. Kaya bakit? Takot na takot yung mga Makkan. Sampal sa kanila. Na si Propeta Muhammad taga Makkah, sabahin nakaligtas mula sa kanilang mahigpit na pagbabantay sa Makkah, nakaalis, nakapunta ng Madina, tinanggap ng Madina, ginawang leader ng Madina, at lalaki sila araw-araw. So ang sitwasyon na ganun, sila lakas ng Islam, takot na takot ang mga Makkan pagans. Kaya pati yung mga Hudyo sa Madina, takot din. Okay. So yun ang naging situation. Okay? Ng tatlong klaseng tao sa Madina, yung mga purely mga sahaba, composed of the Ansar and the Muhajirun, pati yung taga Madina, purely Madina na pagan pa sila, later naggusto din sila, at yung mga Hudyo sa Madina. Okay? May kanya-kanya silang problema rin. Mga Muslim, i-develop ang iman, Islam, administration, politics, economy, way of life, system, halal at haram. Tapos harapin niya din yung mga munafik doon. Tapos yung mga taga-Madina hindi pa nagmu-Muslim, apat yung mga Hudyo. Iba-ibang situation, iba-ibang grupo ng tao. Subhanallah. So may Allah help us to understand the Sirah. We may not be able to learn everything kasi mahabang subject. Okay. Mahirap din mag-summarize. Okay. At ikwento bilang yung how to narrate. So anyway, maaari natin matutunan lahat, but we hope inshallah biidnillah may matutunan tayo kay kaunti man lang, nang sa ganon maunawaan natin yung sira, nang sa ganon mamahal natin ang sunnah at may sagawa yung kanyang sunnah, nang sa ganon masama natin ang Allah, mas dalisay pa, nang sa ganon makapasok tayo ng Jannah. Amin. Allahumma amin. Sabi niyang amin. Subhanaka wa bihamdik, nastaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Sister Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga sisters, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-raise ng hands. Pwede ko po kayo i-unmute, inshallah. Abla Iman, may gusto po kayong idagdag? Wala madagdag, baka idagdag niya, baka bawas-bawasan niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuk na yata yung mga sisters today. Ako dito,
2 a.m. kaya dito. Tapos padagdagin ka pa. 2 AM na nga dyan, padagdagin ka pa. 2, 3. Oh, 2 to 3, di ba? Tapos padagdagin ka pa ni sister. Oo nga. Hindi, wag na. Okay naman na eh. Sakop mo naman lahat. Hindi ba na eh. magulo? Hindi ba magulo? Parang napaka-complicated ng situation eh. Ganun talagang Madina party mahirap. Oh, sige, go ahead. Sige lang. Sa kalakirya. Wayakum. Okay na siya. Wala kayong matanong? Lahat ba yung mga ito, taga saan sila most of this sa Middle East? Sa Saudi Arabia o ano? Pag ganitong time, starts Saudi. Hmm. Kasi mga nasa Pilipinas, may mga konti lang siguro, hindi marami. Kasi Okay. kasi 2 to 3 a.m. eh. Oh, mayroon. Alhamdulillah. So yun, bilang Alhamdulillah, meron pa rin tayong advice sa sister, kasi ang importante dito is yung mga, at least yung mga bagong Muslims, nakakarinig sila ng tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is very important sa kanilang pagsishahada. Diba? Kaya unstable na yung connection ko. Sige. sige na, okay na. Oh, salamat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.